So magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa aking channel Ali Buga TV. Ngayon pag-usapan natin mga kaibigan yung tungkol po dito kay Harry Roque. 'Di ba? Sabi ko nga ay meron tayong mga napanood at na-receive na galing sa ating mga kaibigan na mga lumang video, no? Lumang video nitong si Harry Roque mga kaibigan. Kaya nga yung ating title, 'di ba? Doon sa ating kabuuan nitong live na ito mga kaibigan, no? Ang ating title is The Traitors, 'di ba? The Traitors. Ang mga traidor. So alamin natin ngayon mga kaibigan, Ima Rebecca Lagmay shoutout, okay? Alamin natin ngayon mga kaibigan kung papaano ba, no? Papaano ba at bakit ba naisama natin etong si Harry, Bibi Gandang Harry bilang doon sa mga tinatawag nating mga traidor, no mga kaibigan. So sabi ko nga sa inyo kanina ay naka-receive po tayo naka-receive tayo ng mga videos no mga kaibigan. And bago natin panoorin etong unang video na ating panonoorin mga kaibigan, no, ay medyo magkakaroon tayo ng konting intro, no? Na alam naman natin lahat, 'di ba mga kaibigan, na etong si Harry Roque ay naging spokesperson ni Tatay Digong nila, 'di ba mga kaibigan? Naging spokesperson 'to nung panahon na ang presidente ay si Tatay Digong nila, no mga kaibigan. So, nakita rin natin from then na kung talagang kung gaano talaga ipagtanggol at ipaglaban nitong si Bibi Gandang Jari, mga kaibigan, etong si Tatay Digong nila, no mga kaibigan. Medyo iyaano ko na yung noo ko. Masyadong makintab no? Nakita natin kung gaano ipagtanggol ni Harry Roque itong si Tatay Digong nila, no mga kaibigan. So akala natin talagang mula sa simula talagang kumbaga ay in good terms, no? In good terms etong si Harry Roque at saka ang Duterte, no? Dahil kitang-kita natin no, na kahit na halos halos magpakatanga, halos magpakabobo itong si Bibi Gandang Hari para lamang ipaglaban etong mga Duterte. Pero alam niyo mga kaibigan, doon sa video na naipasa sa akin, hindi pala gano'n, no mga kaibigan, dahil noong una pala, no, noong una pala mga kaibigan, isa rin sa mga matinding detractors ni Duterte etong si Bibi Gandang Hari, mga kaibigan, no? Ewan ko kung meron nakakaalam sa inyo niyan, mga kaibigan. Pero ito panoorin natin, no? Panoorin natin. Kaya nga sabi ko ay naikategorya ko itong si Bibi Gandang Hari as a traitor, no mga kaibigan. Okay, ito, panoorin natin ha. I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because Sabi niya, di ba? Kinakausap ko kayo para kumbinsihin din ninyo yung inyong mga kapitbahay at mga kaibigan na raw mga kaibigan. is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this Diba? Please do not vote for this ano yun sinabi niya? Hindi man self-proclaim, no? Parang sabi niya ay itong murderer na ito. No, sino ang tinutukoy niya rito mga kaibigan na murderer? Siyempre, sino pa? 'Di ba si Tatay Digong nila, no mga kaibigan? So dito sa video na ito mga kaibigan, malinaw na malinaw, no, na noong bago pa lamang tatakbo bilang pangulo etong si PRRD, no, o si Tatay Digong nila mga kaibigan, nanawagan na etong si Harry Roque na wag ninyong iboboto. Sabihin ninyo sa inyong mga kamag-anak, sabihin ninyo sa mga kapitbahay ninyo, wag ninyong iboboto itong mamamatay tao na si Duterte. 'Di ba mga kaibigan? Ganyan katindi ang ganyan katindi kung kumbaga ay balahurain itong si Harry Roque, si Tatay Digong nila noon panahon pala ng kampanyahan bago pa maging presidente
etong si Bibi itong si si Tatay Digong nila, 'di ba? Pero despite of this, no mga kaibigan, ginawa pa siyang spokesperson ni Tatay Digong nila. 'Di ba mga kaibigan? So yan ang video number 1 natin no mga kaibigan, na etong si Bibi Gandang Hari talaga namang meron ding something pala no na against kay Tatay Digong nila nung panahon na bago pa lamang ito tumakbo bilang presidente, no mga kaibigan. Ngayon eto naman, no? Kasi kung makikita niyo sa ating thumbnail, 'di ba? Ang nakalagay doon sa thumbnail natin mga kaibigan ay si Tatay Digong nila at saka si PBBM. Pagkatapos nasa gitna si Bibi Gandang Hari, no mga kaibigan. So puntahan naman natin etong kay PBBM, no mga kaibigan. Ano yung unang laging sinasabi nitong si Bibi Gandang Hari tungkol po sa ating mahal na Pangulo, especially kasi yung pinakita natin kanina, 'di ba, kay Tatay Digong nila bago ang eleksyon, bago maging Pangulo. Ngayon puntahan naman natin kay PBBM. Panahon ng kampanyahan, bago maging Pangulo, si PBBM. Ano ang sinasabi ni Bibi Gandang Hari? Okay, panoorin natin mga kaibigan. Kung Malik is concerned, ibinasura na po ang mga petisyon for disqualification laban kay Apo Bongbong Marcos. Nakita niyo mga kaibigan, ano ang tawag niya kay PBBM? Na ang tawag niya ngayon, di ba? Bangag, bangag, bangag. Pero before, ano ang tawag niya mga kaibigan? Apo, PBBM, di ba? Sabi niya. Ano pa mga kaibigan? Bilangin niyo isa. Unang tawag niya isa. Yung decision ng 2nd Division, promulgated. Yung decision ng 1st Division, in-announce po ni Commissioner Rueda Bangson. So sa mga supporters ni Apo Bongbong, pangalawa, Apo Bongbong mga kaibigan, Apo Bongbong. Hindi bangag, gaya ko po, nakabahagi ng unit. Sabi niya sa mga supporters ni Apo Bongbong, gaya ko po. Di ba? Si Bay, supporter din pala siya ni Apo Bongbong, no mga kaibigan, noong panahon ng kampanyahan. Team, congratulations, Apo Bongbong. Ilan na? Pangatlo na yon mga kaibigan. This was a significant legal victory, and to the Filipino people, po pwede nyo nung pong pagpilian, isama sa pagpipilian si Apo Bongbong kung siya po ay karapat-dapat na maging presidente. As for mga kaibigan, ilang beses tinawag na Apo Bongbong si PBBM noong panahon ng kampanyahan mga kaibigan, at ano ang sabi ni Bibi Gandang Hari? No, isa din siya sa mga sumusuporta kay Apo Bongbong. 'Di ba mga kaibigan? 4 na beses niyang binanggit yung Apo Bongbong. 'Di ba? Pero eto ngayon mga kaibigan. 'Di ba? Eto ngayon, no? Yung susunod natin na video na ipapakita sa inyo ay eto na. There is a twist, no? Biglang nagkaroon ng twist, no? Sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Yung tungkol na ito sa pulburon video mga kaibigan, ang sabi niya, kinakailangan ay sumagot siya ng tama, no? Ito ay pinatutungkol niya kay PBBM mga kaibigan. Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Talagang gusto niyo ba na sa Vancouver ang world premiere ng pulburon video? Ito nga pala mga kaibigan, itong video na ito ay nai-forward na rin po sa ang tawag dito sa otoridad, no mga kaibigan, itong video na ito. Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha, ha, ha! Deep fake yan. Well, Marcos Jr.,
meron pong authentication. O, di ba mga kaibigan? Wala na yung Apo, no? Marcos Jr. na lang, nawala na yung dating Apo Bongbong, no mga kaibigan. And regarding doon sa regarding po doon sa pulboronic video, narinig nyo galing mismo sa bibig ni Bibi Gandang Hari, no mga kaibigan, na merong authentication yan, no? Hindi yan kumbaga ay totoo daw yung pulboronic video mga kaibigan, ayon at galing sa bibig ni Bibi Gandang Hari. Ang pulburon video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. O, di ba? Kaya nga mga kaibigan, ito yung pinaka-the best na naipadala natin sa otoridad, no? Naipadala na ng mga nasa Pilipinas, ha? Dahil dito mismo sinabi ni Bibi Gandang dito mismo sinabi ni Bibi Gandang Hari mga kaibigan na ikaw talaga yan, hindi yan AI. So, 'di ba inaalam ng DILG, inaalam ng DOJ, inaalam ng NBI at inaalam din ng mga kapulisan kung saan nanggaling or kanino nagsimula yung pagpapakalat at pagpapatotoo na yung pulboronic video di umano ay tunay na si PBBM, 'di ba? Dito malinaw no mga kaibigan. May authentication yan. Ikaw talaga yan. Galing yan kay Bibi Gandang Hari. Yeah. Oh. Okay, Ima Rebecca, shout out. Take Mine, shout out. And Max Ilarde, shout out. Ingat-ingat kayo dyan sa Pilipinas, ha. Alam ko maulan pa rin dyan. Okay, tuloy natin. Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas, bangag! O, nawala na yun. Maliban sa nawala na yung Apo Bongbong Marcos, mga kaibigan, tinatawag niya na rito na ang presidente ng Pilipinas, bangag! Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas, adik! Presidente ng Pilipinas, adik! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. Your president, Coke addict. Di ba? Ganyan siraan ni Bibi Gandang Hari, mga kaibigan, ng ating mahal na Pangulo ngayon. Na samantalang nung una ay talaga na mga puring-puri siya. Sinabi pa niya na isa siya sa mga sumusuporta o supporter ni PBBM. Kaya ang tawag niya doon sa video na pinalabas natin kanina, 4 na beses niyang tinawag na Apo Bongbong Marcos. Ganon ang pagbibigay niya ng respeto dati. Diba? Pero ngayon, adik, bangag, diba? Papayag ba kayo na ang reputasyon ng mga Pilipino dito sa Vancouver, makikita kayo ng mga taga Vancouver, tatanong, you're from the Philippines. Your president is an blah blah adik. Diba mga kaibigan? And pagdating naman doon kay pagdating naman kay Tatay Digong nila, mga kaibigan, no? Nung una, sinabi niya na di ba? Na si Duterte ay mamamatay tao. 'Di ba? Kaya nga hinihikayat niya yung mga kaibigan niya, mga kakilala niya at yung mga kakilala, kamag-anak, kapitbahay ng kanyang mga kaibigan at mga kausap na wag iboboto yung isang murderer na yung mamamatay tao na si Duterte. 'Di ba mga kaibigan? So dito, ang gusto kong ipapansin sa inyo mga kaibigan, ano ang tawag ninyo sa tao na doble cara? 'Di ba? Doble cara 'yan no? Hindi naman pwedeng sabihin na yung tao pagka doble cara ay hindi mo masusukat o kumbaga ay hindi mo matatawaran yung kanyang loyalty. 'Di ba? Dahil kapag ka doble cara ka, matatawaran talaga yung loyalty mo sa isang tao. 'Di ba? Kaya nga doble cara Pagkaharap, oo, okay. Pagkatalikod, hindi okay. Pagkaharap, pinupuri. Pagkatalikod, hindi na pinupuri. Sinisiraan na. 'Di ba? Ginawa niya kay Duterte, ginagawa niya kay PBBM. 'Di ba mga kaibigan? Ngayon,
ang gusto ko pang ipunto dito mga kaibigan, dahil ang pagkakaalam ko, isa na naman uli itong si Bibi Gandang Hari na tatakbo sa 2025 bilang, again, no, magtatry uli siya bilang senator. At siya ay naroon sa mautog o maisog slate, no, mga kaibigan. Di ba? So, kung yung mga kilalang mga personalidad na naging pangulo at pangulo ngayon, no, mga kaibigan, tinatraidor at tinraidor nitong si Bibi Gandang Hari, mga kaibigan, sa palagay ninyo, although alam nating lahat na ngayon pa lamang traidor na ito sa bayan, di ba mga kaibigan? Pero how much more kapag ito ay naluklok sa Senado? Hindi ba magiging legal na? Oy, wait yung ating wifi. Wifi, yuhu, wait lang ha. Huwag mo akong gambalain. Di ba? O, hindi kaya magiging legal na mga kaibigan yung kanyang pagtatraidor sa bayan? Okay, alam niyo na mga kaibigan ha. Ingat-ingat po tayo pagdating sa halalan sa 2025, no mga kaibigan? Yung mga napag-uusapan natin dito, alam niyo na kung saan nyo sila idediretso, no? Okay. Okay? O, basa muna tayo. Ano, mamaya na. No, mamaya tayo magbasa para tuloy-tuloy ng mga kaibigan. So yun, no, mga kaibigan, kung meron kayong mga karagdagang masasabi ninyo tungkol dito sa ating napag-usapan, yung pagiging traidor, doble cara, two-face nitong si Bibi Gandang Hari, mga kaibigan, no, ay paki-comment niyo na lamang po diyan sa comment section dahil gaya nga po nung kung mapapansin no mga nagko-comment sa comment section natin, di ba? Ay minamarkahan ko po yan. May thumbs up, di ba? May puso. Ibig sabihin mga kaibigan ay binabasa po natin yung inyong mga comment dahil napaka-importante niyan, no, mga kaibigan. And para po doon sa mga bago pa lamang sa channel ko, baka naman pakipindot nyo na yung subscribe button, then kalembang yung notification bell para ma-update kayo anytime na meron tayong live stream at mga uploaded video, no, mga kaibigan. So yan. All right.